Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malaking alo ng bangka, ano pat mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga lagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat naisip amalas sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At kaya din naman tayo narito sapagkat gusto natin ipakita sa ating minamahal ang ating ding pananalig at pamamanata. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, kaya huwag kang matakot. Mukha bang matatakutin yung katabi mo ngayon? Mukha bang maraming problema, maraming pinagdaraanan? Ito po ang gustong sabihin sa atin ngayon ng Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Marahil lang iba sa atin, pagkarinig nun, may kurot ng pagdududa. Sapagkat siguro nga ngayon, kaya ka nagsisimba dito sa Quiapo, may matindi kang pinagdaraanan. Meron kang pagsubok na nararanasan. Laging kong pinapaalala sa mga tao, kaya nga, yun ang tawag dun pinagdaraanan, dinadaanan lang. Huwag kang ihinto dyan, huwag kang mamamalagi dyan. Dumaan ka lang, pinapadaan ka lang dyan ng Diyos. Pag may problema ka, pag may pagsubok ka, pinagdaraanan. Sabi mo nga sa katabi mo, daanan mo lang. No? Ayan. Yung iba kasi sa atin hindi dumadaan humihinto na, pumaparada na, sumusuko na, dumaan ka lang. Pero ganun pa man, sabi nyo, pero Father, mahirap pa rin. Kahit daanan lang. Pwede bang iwasan na lang? Pwede bang lumiko na lang? Iba na lang ang daanan ko?
Pero ngayon, yun ang unang aral na gustong ipabatid sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nakita natin sa Ebanghelyo, siya pa'y nag-aya sa kanyang mga alagad. Tumawid tayo sa ibayo. May sumama pang iba. Anong nangyari? Dumating ang bagyo. Siguro kung kayo'y nandun, sasabihin nyo pa, bakit ba tayo napasama-sama pa sa taong ito? Napahamak patuloy tayo. Ang ganda-ganda na ng pwesto natin dito sa ibayo. Tumawid pa tayo. Mga kapatid, itong isang napakagandang paalala sa atin. Hindi dahil kasama natin si Jesus Nazareno, hindi na tayo dadaan sa mga unos at bagyo ng buhay. Hindi dahil sumunod tayo sa Kanya, wala na tayong problema. Minsan yun ang maling akala ng mga deboto at maging ng mga Kristiyano. Akala natin kapag tayo'y deboto na, kapag tayo'y naglilingkod na, kapag tayo'y parang malapit na sa Diyos, wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang pagkukulang, wala nang paghihirap. Hindi po totoo yun. Kasinungalingan yun. Yan ang ibinubulong sa atin ng demonyo. Sasabihin sa ng demonyo, kita mo, dasal ka ng dasal, hindi ka pa rin nauubusan ng problema. Kita mo, naglilingkod ka pa, pero may problema ka sa pamilya, kaya walang kwenta yung paglilingkod mo. Walang kwenta yung pagsisimba mo. Walang kwenta yung Diyos mo. Kasi naniniwala ka na, sumusunod ka na, nagpapakabuti ka na, pero may problema ka pa rin. Ang linaw-linaw sa Ebanghelyo, sumunod sila kay Jesus, pero nandun pa rin ang bagyo. Dahil hindi po nangangahulugan, mga kapatid, na kapag tayo'y lumalapit sa Kanya, wala nang problema, wala nang sakit, wala nang utang, wala nang problema. Hindi po totoo yun. Nandyan pa rin. Pag dumating ang araw na pagpunta nyo sa Quiapo, wala na ang krus sa Nazareno, doon nyo sabihin, pag deboto ng Nazareno, wala nang krus. Pag dumating ang araw, pagpunta nyo rito sa Quiapo, wala na yung koronang tinik, wala na yung kadenang nakapalupot sa Kanya, doon nyo sabihin, pag sumunod ako sa Nazareno, wala nang hirap. Kaya nga, nakita nyo po siya, may pasang krus, may koronang tinik, dahil sinasabi niya sa atin, bahagi ito, hindi ko pinapangako sa inyo, na kapag magkasama tayo, wala na to. Ako nga meron Ako nga may pasang krus. Ako nga may koronang tinik. Ako nga may pabigat. Kaya't wag natin sasabihin, mga kapatid, gaya ng sinabi ng mga alagad, Guro, di ba ninyo alintana? Para bagang sinasabi ng mga alagad, Panginoon, hindi mo na ba kami mahal? Pinabayaan mo na ba kami? Di po ba minsan, mga kapatid, natutokso tayong sabihin yon? Siguro nga pag may karamdaman ka, gusto mong sabihin at ihiyaw, hindi mo na ba ako mahal? Bakit hindi ako gumaling-galing? Wala na ho ba kayong pakialam sa amin? Bakit nagkakagulo ang pamilya namin? Hindi na ho ba kayo nakikinig sa amin? Bakit hindi guminawa-ginhawa ang buhay ko? Minsan katulad ng mga alagad, ganun na rin ang tanong natin. Di mo na po ba kami mahal? Walang saysay na ho ba lahat ang ginagawa namin? Huwag po tayong padadala sa tukso. Ganun ang naranasan ni Job sa unang pagbasa. Kilala natin si Job, di po ba? Siya yung maraming pinagdaan ng kamalasan.
Namatay lahat yung anak niya, nasira lahat ng kabuhayan niya, nagkasakit siya. Lahat, nung una, masagana ang buhay niya. Pero lahat halos ng kamalasan nangyari sa kanya. Nung una, gusto na niyang kumalas. Napatanong na siya sa Diyos, bakit nangyayari ito? Mahal mo ba talaga ako? Anong sagot sa kanya ng Diyos? Job, nandun ka ba nung nilikha ko ang daigdig? Nandun ka ba nung simula? Anong parang gusto sabihin ng Diyos? Job, hindi mo pa nalalaman ang buong kwento. Wala ka nung nilikha ko ang lahat. Hindi mo pa nakikita ang buong larawan, kaya hindi mo pa nauunawaan ang lahat-lahat. Kapiraso pa lang yan. Merong mas malaking kwento, mas mahabang kwento. Meron pa akong may magandang plano sa buhay. Kaya mga kapatid, kapag dumarating ang panahon, gusto natin ng magreklamo sa Nazareno at sabihin, di mo na yata kami mahal. Pinabayaan nyo na po kami. Gustong sabihin ng Nazareno, isang kabanata pa lang yan. Hindi mo pa alam ang buong kwento. Kaya wag kang kakalas. Kaya nga sabi ko kanina, dumadaan pa lang tayo. Hindi pa tapos. Parating pa lang tayo sa exciting part. Kung hindi tayo kakalas, kung hindi tayo mawawalan ng pag-asa at pananalig sa Kanya. Kaya mga kapatid, yun ang unang paalala sa atin. Hindi dahil may problema na tayo, iniwan tayo ng Diyos. Hindi dahil may mga pagsubok tayo, baliwala na yung ginagawa nating pagsunod sa Kanya. Kaya, huwag matatakot, huwag titigil sa pananalig. Ang ikalawa, narinig natin sa kwento, ginising nila si Jesus. Kaya nga siguro sabi nila, wala ka na bang pakialam? Hindi mo na ba kami mahal? Bakit tutulog-tulog ka dyan? Di ba, minsan ganun tayo. May kaibigan ka, nagkukwento ka, tapos ang haba-haba ng kwento mo, nas nakita mo natutulog. Sabi mo, ano ka ba? Kanina pa ako kwento ng kwento, iyak na ako ng iyak dito. Tinulugan mo lang ako. Di ba, minsan may kainuman ka. Pare, ang dami kong problema. Tapos maya-maya nakita mo, tulog na, lasing na. Gusto mong sapukin, gusto mong sabihin, ano ka bang klaseng kaibigan? Kaya nga kita tinawag para samahan ako, tapos ngayon, tinutulugan mo ako. Kaya di ba merong kanta, natutulog ba ang Diyos? Para bagang gustong sabihin, wala bang pakialam ang Diyos? Wala bang magagawa ang Diyos? Sa gitna ng mga unos sa buhay. Pero alam nyo, napakaganda ng pagninilay ni San Agustin. Hindi raw kailangang gisingin ng Diyos dahil walang pakialam ang Diyos. Bagkus, kailangang gisingin ang Diyos sa ating buhay para tunay na umiral ang Diyos. Hindi raw natutulog ang Diyos dahil wala siyang pakialam sa atin. Sabi ni San Agustin, kaya minsan natutulog ang Diyos kasi pinatutulog natin siya. Tingnan mo ang katabi mo, baka tulog na. Sabihin mo, gising. Pero ano raw ibig sabihin ng pag ginigising natin ng Diyos? Sabi ni San Agustin, pag ginigising natin ng Diyos, ibig sabihin din daw nun, hinahayaan natin siya ang umiral sa buhay natin. Minsan nakala natin yung pagtulog niya, wala siyang pakialam. Kung hindi pala, no? Di ba minsan ganon, kapag naalala ko may kaibigan ako na natuto na siya mag-drive, sabi niya ro sa driver, matulog ka na, ako na magdadrive. Ako nang bahala dito.
O di ba minsan, marunong ka na magluto, sabihin mo sa nanay mo, sa lola mo, matulog na kayo, ako na ang bahala dito. Di ba? Para mo sinasabing, ako na muna ang in control, ako na muna ang in charge, ako na muna ang bahala. Tapos nung mahirap na, nung dumadaan na kayo sa mahirap, ginising mo na yung driver, ikaw na rito, ikaw na rito. Nung nagkakasunog na sa kusina, nung panay nagiging tusta na lahat ng luto mo, nanay, gising, ikaw na rito. Ganon. Ganon daw ang ibig sabihin ni San Agustin. Sabi niya, minsan kasi, kala natin, kaya natin lahat. Kaya saan daw pinatulog si Jesus Nazareno? Doon sa hulihan. Para baga siguro sinabi ng mga alagad, diyan ka na, kami muna ang bahala dito. Kami muna masusunod. Kami na ang didiskarte. Aba, nung dumaan yung bagyo, Lord, ikaw na. Ganon din. Kaya pala, ngayong linggong ito, ang paalala sa atin, siguro sabi ng Nazareno, kaya wala naman akong magawa sa inyo pinatutulog niyo ko Kayo nasusunod, hindi naman ako Kayo naman talagang dumidiskarte, hindi ako. Pag dito lang naman sa simbahan kayo sumusunod sa akin Paglabas diyan, kayo na ang boss. Kayo na ang siga. Kayo na ang natutupad. Kaya ngayong linggong ito, mga kapatid, gisingin natin ang Diyos sa buhay natin. Tunay nating pairalin siya. Tunay nating sundin siya. Tunay nating hayaang maghari siya sa atin, upang sa ganon, sa gitna ng mga unos at pagsubok sa buhay, tunay siyang maghimala. Tunay siyang magpala at maging lakas natin. Kaya, mga kapatid, sa linggong ito, gising ba talaga si Jesus sa buhay mo? Sa totoo lang, gising ba talaga siya? Siya ba talaga ang umiiral o ikaw? Siya ba talaga ang nagpapatakbo ng buhay mo o ikaw? Sa buhay niyong mag-asawa, siya ba talaga ang pag-ibig na naghahari? O kaya katuloy nagtataksil at hindi tapat? Kaya gusto niyo na maghiwalay? Kaya kumakampi ka ngayon doon sa mga taong nagsasabing, paghiwalay na lang natin ang mag-asawa. Magdiborsyo na lang tayo dito. Si Jesus ba talaga o pinatutulog natin siya? Si Jesus na nagsasabing, magpatawaran tayo. Pero tayo nagsasabi, hindi, gantihan tayo. Patayin yan kung kailangan. Si Jesus na nagsasabing, magkaisa tayo. Hindi pwede yan. Ako masusunod. Talaga bang gising ang Diyos? O tayo ang gising at pinatutulog natin siya? Kaya tuloy walang tunay na himala na nangyayari. Kaya tuloy hindi matapos-tapos ang mga unos at pagsubok sa buhay. Sapagkat hindi naman talaga natin ginigising ang Diyos sa buhay natin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat sumusunod kami sa iyo. Patawad po kung minsan nagdududa kami, lalo na kapag dumadaan kami sa mga matinding pagsubok, pagkukulang at paghihirap sa buhay. Patawad po kung akala namin pinabayaan nyo na kami, kinalimutan nyo na kami, at iniisip namin walang saysay ang mga kabutihang ginagawa namin. Ipaalala nyo sa amin, bahagi ang krus sa pagsunod sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, mabuhay ka sa amin. Magising ka
sa aming buhay. Patawad po kung minsan kami naman talaga ang nasusunod. Matigas ang aming puso. Nagiging palabas lang minsan ng aming debosyon. Magising ka. Masunod ka. Maghari ka. Upang sa gitna ng mga unos at pagsubok sa buhay, ang kapangyarihan mo ang umiral sa amin upang tunay na mangyari ang iyong himala at pagpapala sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, mahal na mahal ka namin. Kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.